worship, Lord. Hallelujah. Honor the Lord thy God with your worship, church. Allow the Holy Spirit that manifest sa bawat puso ng bawat isa. Allow Him to govern your life today. That you may encounter the presence, the holiness of our holy living God. That your life will never be the same again. Whatever situations come in, the Lord is faithful and just. Allow and trust the Lord. Release and give everything to the Lord. Na sa ating pagpupuri, sa pagpupuri mo, kapatid, ang kaharap mo ang ating Panginoon. Hallelujah. Great and mighty things. Great and mighty God. Right now, Lord, we come before your presence because we believe, and I believe, Lord, in you nothing is impossible. When we honor you, when we trust you, Lord, you said in your word, you can open a new source of blessings in our life. You can deliver us, Lord, and you will give us the breakthrough when we are honoring you through our worship. Tonight, we gathered, we worship, but yet, Lord, we want you more sa aming mga buhay. Marami na po kaming nasubukan, Panginoon. Ngunit ngayong gabi, inaanyayahan ka namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kabanalan, ang iyong banal na Espiritu, na siyang mananahan, na siyang magtuturo sa iyong kongregasyon na ito, Panginoon. We trust you that tonight, greater things are yet to come sa bawat buhay ng iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Hallelujah. Help me to deliver your message that you may lift up, that your honor, Lord, will belongs to you. Gamitin mo, Panginoon, ang aking buhay na magiging daluyan o alulot ng iyong kayamanan, na matanggap ito ng iyong mga anak, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, at sa gabay ng iyong banal na Espiritu. Hallelujah. Lord, kayo ang aming tauhing pandangal ngayong gabi. Kayo ang aming dakilang guro. Bigyan mo kami ng pusong natuturuan. Bigyan mo kami ng sapat na pandinig na marinig ka namin, Panginoon, na kinakausap mo kami, tinuturuan mo kami, na sa pamamagitan ng gawain nito, Panginoon, Lord, tayo ang mapapurihan. Because we believe you give us life. Life that can honor you, Lord. Salamat at patuloy na sa iyo namin ipagkatiwala ang natitirang oras sa gawain ito, Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu, Church, claim the riches that comes from the Lord in Jesus' name. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Isang masaganang biyaya sa habag at grasya ng Diyos na muli iloob niya na magkasama tayo ngayong gabi at sa pinadala niyang mensahe sa bawat isa sa atin. Welcome po natin ang grasya at ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Salamat sa bawat isa. Welcome din natin si Kuya Brian Small. Ay, Kuya Brian, si Kuya Brian po yung nasa harap mo din. So, kapagkayat yan. Taga-ano po siya, Bicol. Salamat sa buhay ni Kuya Rich, Quezon, between Quezon and Bicol. Palakpan po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Salamat sa mga buhay ng bawat isa. Praise God. Amen.
ating pong pag-uusapan ngayon kung ano po yung prioritize natin sa buhay na to. Ayan. Kaya, yan po yung naka-highlights dyan. In 2 Timothy chapter 4, verse 2 hanggang 4. Umpisa natin sa verse 1. I charge you in the presence of God, of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by His appearing and His kingdom. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander of into minds. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah! Blessing with the reading of the Word of God. Lord, let your words, Lord, penetrate to our hearts today, so that our life, Lord, will be delivered for this present age, Lord, sa lahat ng aming mga nararanasan, nasasalubong sa buhay. Lord, magdala ka ng biyaya at pagpapala sa bawat isa. Salamat, O Diyos. Makapangyarihan ka na Diyos na meron kami. In Jesus' name, Amen. Ready po? Praise God. In the last days, church, sa timeline po natin, sa kasalukuyan, nangyayari po ito. But yet, the love of the Lord is extended na magpasa hanggang ngayon, hindi tayo pinabayaan ng Diyos at nagpadala siya ng kanyang mensahe, mga kapatid. 2 Timothy is one of the Apostle Paul final letters written to his young protege or disciple. Si Timothy, na disciple ni Apostle Paul. Sabi ko dyan, this letter is filled with personal reflections. Kaya, i-personalize po natin bago natin dalhin sa karamihan. Encouragement and urgent exhortation that reflects Paul's or Apostle Paul's deep concern for the church and its leaders. So lahat po tayo, mga kapatid, we are chosen by the Lord as leaders. Amen. Agree po kayo? Now, we need to stand as a church. Ang church po, hindi po yung building. Ikaw at ako po ito, mga kapatid. Dahil po yung building, yung sanctuary po, pwede po natin planuhan yan o baguhin natin yung disenyo na to. Ito naman ilagay natin dito para maganda naman dito ang banner. Ang church po na design ng Lord, walang ibang pwedeng magbago nito kundi ang ating Panginoon lamang. At yan po yung kanyang makapangyarihang salita. In chapter 4, Apostle Paul emphasizes the critical role of preaching in the Christian ministry. Ano po itong pinaka-deep na yung concern ni Apostle Paul sa church, mga kapatid? Ang una dyan, nakalagay, preach the word. Be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long sufferings. Pag sinabi pong long sufferings, yung selfless, self-sacrificing, yung self-denying, na kaya mong i-deny, yung meron ka ngayon na supposed to be, ito yung mahalaga sa'yo, but by the glory of God, the Lord inspired you to walk season or out of season, kaya mong i-deny yung sinasabi mong kapatid na importante para sa iyo. At ito po yung pinaka-test sa church ngayon. The church has been tested by this nowadays. At hindi po ito nakikita ng karamihan. Because many individuals, assuming that they are in faith, they have the form of godliness, but denying the power of Christ. Kaya, no wonder bakit ang buhay ay gano'n na lang. At ito po yung ating pag-uusapan ngayon. Selfless, self-sacrificing, self-denying, and doctrine. Pag sinasabi pong doctrine, ito po yung principles. Nabanggit na yung principles. Salita po ng Diyos yan. The doctrine, the Word of God, yan po yung ating pag-uusapan. Yung mga principle na tinuturo ng ating Panginoong Hesus. This verse summarizes the essence of Timothy's calling and serve as a timeless, unending. Timeless, walang katapusan na directive, yung command, yung mandate sa bawat buhay ng bawat isa. Na lahat tayong mga mananampalataya, we must involve in teaching and in preaching. Ay, hindi po ako pwede dyan, kuya.
Madalas po naririnig natin na wala pong Satan Ministry Church. And I pray na yung timeless na binigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, lahat po tayo tinawag ng Panginoon. At may purpose po tayo, mga kapatid, ikaw at ako. At ito po yung pag-uusapan natin. Emphasize the importance of preaching the Word, which emphasizes the necessity of grounding our message in Scripture. Pag pinag-usapan po ang preaching, deliverance ng salita ng Diyos, nag-ground po ito, walang iba kundi sa salita ng Diyos, sa Biblia or Scripture. Apostle Paul discussed the urgency conveyed by being ready to preach whether the time is favorable or not. Ito yung in-encourage niya si Timothy. Whether the time is favorable or not. Whether season or out of season, tag-ulan man yan, tag-init, tag-bagyo, go. Walang delay. Kaya, kung ang Panginoong Hesus ang nasa puso po ng bawat isa sa atin, He is seated in the very core or center sa puso po natin, mayroon pong urgency, mga kapatid, ang pagiging isang Kristiyano. Kaya masayang tunay ang isang Kristiyano, mga kapatid. You will not refuse the calling. You will not pass on. When you are given the schedule, you will say, praise the Lord. Lord, tatayo ako. Di ko alam magsalita, Panginoon. Di ko alam kung ano sasabihin ko, but I praise you, God. Because I have given a chance to testify, to witness your goodness sa aking buhay. That's what Christianity is. Isa sa testimony ng inyong lingkod na sa harap niyo, mga kapatid, 3 taon pong may ginamit si Lord. Hindi lang isang individual. Pero hindi po nila pinapreach si Kuya Nas sa loob ng 3 taon. But instead, our ministry cleaning to the toilet, naglilinis po kami ng toilet. Ang saya, masaya pala doon magtrabaho. Yung umpisahan ka ng ganong sistema. Then I learned, kapag naintindihan natin ang totoong ministry, whether favorable or not, you will praise God. Are you ready to praise the Lord? Amen. Baka may sa favorable lang in Jesus' name. Whether favorable or not, kapatid, we are taught by the Lord to praise Him. Dahil yun po yung nais ng Diyos sa atin. It speaks to the challenges of ministry and the need for perseverance, opposition, or apathy. Kung mayroon mang opposition, magpatuloy ka pa din, kapatid. Hindi po matitigil. Ang mundo, ang sabi ng mundo sa labas, you cannot please people around you, even ikaw. Bigay mo na lahat. May isang ako nakilala, one of mechanical engineer, sabi niya, Brad, binigay ko na yung kaliwa ko. Binigay ko na rin yung kanan ko. Pati leeg ko, Brad, kinukuha din. Sabi ko, ano yun? Hindi ko maintindihan. Hallelujah. Pero mundo po yung ibig sabihin niya, yung sa mga resources. But yet, balik tayo. Life is full of decisions about what is prioritized. But how do we know what most important in this life? Paano o gaano mo nakita, kapatid, ang pinakamahalagang desisyon na gagawin mo ngayon sa oras na to, na ito yung pinaka-priority sa buhay? Amen? At ito po yung ituturo ng Panginoon sa atin. The Bible offers counsels, guidelines, directions, understandings, knowledge, wisdom, and guidance on how to set priorities that align with God's will. From putting God first above all else in this fragile life, we have and caring for others as well. Palakpakan po natin si Lord. Amen? Kaya wala pong Kristiyanong nag-iisa at solo. Mga kapatid, lahat po tayo, we are called by the Lord to fellowship. Kaya mahalaga po ito. In Matthew 22 verse 37-39, Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the great commandment, and the second is like it, you shall love your neighbor as yourself. Kung ang priority ng ating Panginoon, ibinigay niya ang nag-isang anak niya, ang Panginoong Hesus para sa iyo at sa akin, para tayo ay mahalin kahit hindi tayo karapat-dapat, at ito po pinadala ng Lord, na same sa mga buhay natin,
We need to love the Lord by all heart, buong kaluluwa, at buong isip. Amen. Dahil kung hindi po yan inuuna ng Panginoon, wala po tayo ngayon dito. Hindi ko alam kung saan tayo ngayon. But by the glory of the Lord, dahil priority niya na tayo ay magkaroon ng buhay na kasiyasya at masagana, tinanggap niya yung ibinigay ng Ama na tayo ay maligtas sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa cross. Amen. Prioritize its designate or trait or something as being very or most important. Kaya natanong ko kanina, ano po yung prioritize mo kapatid sa buhay? Priority means in the path of condition of being regarded or treated as more important than others. Kaya ito yung ating pag-uusapan ngayon. In Matthew chapter 10 verse 32, therefore everyone who will acknowledge me before men, I will also acknowledge him before my Father in heaven. Palapakan po natin si Lord. Amen. Now, napili niyo na po ba kung anong priority ninyo ngayong gabi, mga kapatid? Itong priority ko. Kailangan 1 year from now, mayroon akong mapapatunayan. Hallelujah. Hindi po yan masama, kapatid. Sama mo lang si Lord. 1 month from now, ito yung priority ko. So, titingnan po natin, ano po sinasabi ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na madalas natin naririnig, pero hindi nagkakaroon ng impact. Bakit? Dahil iba po priority natin eh. Hindi po natin nabigyan ng pinakamagandang pagkakataon ang Panginoong Hesus na ang kanyang salita magkaroon ng kapangyarihan sa buhay natin. Why? Dahil hindi po natin talaga binigay yung ating buong pagkatao sa Panginoon. Ang nais ng Diyos na matuto tayong magtiwala sa Kanya. At umpisahan nawa natin ngayong gabi, mga kapatid. Ito po yung ating pag-uusapan. In Matthew chapter 6 verse 33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Palapakan natin si Lord. Kaya po kami nagtrabaho sa Saudi Arabia dahil marami po kaming plano, Lord. Pero ang sabi mo, Lord, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga namin ang kaharian mo. Praise God. At ito yung pag-uusapan natin. Ang sekreto ng isang matatag na Kristiyano. Yung hindi tanggi ng tanggi. Yung hindi reason ng reason. Go all the way. Sit without walls. Because Jesus tore the veil. Tinanggal na niya yung bilo. Pero tayo, lagay tayo ng lagay. Hindi, Lord. Mayroon kaming ganito, Lord. Kaya, no wonder bakit ganun na lang. So ito ngayon pag-uusapan natin. Ano yung sinabi niya sa kanyang salita na maaaring magtutulong sa atin na ma-deliver tayo na in this life, there is really life. Yeah. I pray that you choose to do the best part, kapatid. Dahil ito po yung ating tatlong prinsipyo lang po ito. Meron kang kingdom mindset. Nakapokus upang pagharian ng Diyos. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Paano nga ba pagharian ng Panginoon? Dapat kilala natin si Lord. Kilala ko yan, kuya. Brad, kilala ko yan. Oo, yung Jesus. Kilala ko yan. Dapat sinasaliksik araw-araw ang kanyang salita. Dito tayo magkaano. Sinasaliksik po natin ba araw-araw ang kanyang salita, mga kapatid? Dapat palaging lumalapit sa Diyos. O pag signal number 4, saka tayo tumawag, Lord, signal number 4, pwede pababain. Anong klaseng signal yan? Somehow, mga kapatid, marami tayong na-miss out. Pero sa Panginoon po, mga kapatid, dapat alamin ang kalooban niya. Malalaman nyo lang po ang kalooban ng Diyos unless you read the Word of God. Kaya mahalaga na ang priority natin sa buhay na to, when we prioritize the priority of Jesus sa ating mga buhay, it will align His will, not your will, not my will, but the will of the Lord. Self-denying, simpleng self-denial.
But somehow, hindi, ito yung kailangan kong gawin. Forget ka muna, gawain. Nandito naman ako eh. Somehow, mga kapatid, decision making, nami-miss out natin yung pinaka-the best part. Na maloobin ng Lord na matuto tayo. Mabigyan pa tayo ng pagkakataon. Pangalawa, merong kingdom culture. Yung Kristiyanong merong kaharian na, yung culture ba na, hindi nasa kaharian ako ng Panginoon. Mayroong lifestyle na ayon sa kalooban ng Diyos. Yung pamumuhay, yung lifestyle na meron na personal na naayon sa kalooban ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. In Matthew chapter 6 verse 10, dumating nawa ang inyong kaharian, masunod nawa ang inyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Paano nga ba ayusin ang ating lifestyle? Mga kapatid. Dahil po, hindi po nagkulang sila. Pinrits na ang salita ng Diyos. It is criticized, reprove, rebuke. But still, the question is, what happened? Dahil magpasa hanggang ngayon, the word itself, nakahanging. Kaya nga, paano nga ba ayusin ang ating lifestyle? Una, bumabad sa presensya ng Diyos. Pangalawa, handang sumunod at sundin ang kalooban niya. Marami po claiming Christians but they are, alam niyo po yung nakipag-wrestling? Wrestling with the will of the Lord. Alala niyo po yung sa buhay ni Jacob until such time na nilimping siya ng Diyos sa kanya maintindihan na ito pala dapat. So huwag natin hintayin. Meron pa po tayong maraming pagkakataon. Lumayo sa mga bagay na maaring magdulot na paglayo ng Panginoon. Huwag tularan ang gawang masama, bagkus ialay ang ating mga sarili bilang holy and living sacrifice sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Pangatlo, meron blessing na galing sa kaharian. Ang kanta, na pag nagpupuri tayo sa Panginoon, pagka naaral natin ang salita ng Diyos, do not just interpret the Word of God just because of your emotion and knowledge. The Word Himself will interpret Himself. How to preach the Word of God? Live it. Ipamuhay, kapatid. Hindi po copy-paste ang ating buhay. Dahil meron po isang creator na gumawa po sa atin. At that design, dinisinyo po yan ng Diyos para sa iyo at sa akin. Na magagamit para sa kanyang kaharian. Na tayo man, mga kapatid, magiging mararanasan ang kabutihan at pagpapala ng Diyos. Sa 1 King chapter 3 verse 10 to 14, ang sabi po niya dyan, the Lord was pleased that Solomon asked for this. God replied, you asked for this and not for a long life, or riches for yourself, or the death of your enemies. Instead, you ask for understanding so that you can do what is right. In 12, so I'm going to do what you've asked. I'm giving you a wise and understanding heart so that there will never be anyone like you. In verse 13, I'm also giving you what you haven't asked. Sabi ng Panginoon, yung hindi mo hiningi, ibibigay ko rin sa'yo. Sino pa priority mo ngayon, kapatid? Sabi niya dyan, kay Solomon, yung hindi mo hiningi, ibibigay ko sa'yo. For riches and honor, so that no other king will be like you as long as you live. And if you follow me and obey my laws and commands as your father David did, then I will also give you a long life. Palakpakan po natin si Lord. Ano ba yung hiningi ni Solomon? Mga kapatid, ito po yung hiningi ni Solomon. Give me a heart that listen. And I pray that the heart of many today will listen. Yung puso natin marunong makinig. Huwag doon sa hindi dapat makinig kay Lord. Heart that listens so that I can judge your people and tell the difference between good and evil. Kayong, nga brady. Alam nyo, nakakalungkot isipin, no?
Nawa, hindi taga rito yun. Dahil marami na po tayong dala na salita ng Diyos. Kaya nga, tingnan nyo yung hiningi niya. Give me a heart that listens so that I can judge your people and tell the difference between good and evil. After all, who can judge these great people of yours? But yet, ang sabi niya doon sa taas, ano yung hindi niya hiningi, ibinigay ng Diyos. Seek the kingdom of God above all else, church, and live righteously, and He will give you everything you need. And that's a promise. The question is, ano po yung pinupurso mo ngayon, kapatid? Ano po yung priority mo ngayon sa buhay? Dahil ang totoo po, the moment you have Jesus in your life, wala ka nang pwedeng ipa-flagship na pride. It'll bring down everything. Kahit hindi mo maintindihan, serve will. Because Jesus, His pattern is to serve. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at naglingkod siya to the extent na dinuduraan. Talaga naman, tayo po hindi pa po. This is the very important thing, yung lifestyle po natin. Are we willing to serve? The criticality from the Word Himself. Yung Word ni Lord, given na sa atin, binibigay niya, ang kailangan lang natin, hingin natin ang wisdom ng Lord. Lord, paano ito maging applicable sa buhay ko? Ang nangyayari po, gagamit po tayo ng iba pang mga pattern. Bakit siya? Kapatid, ito muna. Para higit natin maunawaan yung kalooban ng Diyos. The importance of prioritizing God's kingdom and righteousness above all else, when we make God our top priority and seek His will in our lives, He promises to provide for our needs, church. That it reminds us to trust in God's faithfulness and prioritize our spiritual well-being over worldly desires. Yung pangaral kanina sa giving, somehow, yung buhay, nakatutok sa mga temporary lang. Why not i-reverse natin? Tutukan natin yung well-being ng ating spiritual, personal. Na matuto tayo na magkaroon ng disiplina personal na ito, worldly desires to Lord. Hindi ito nakakalugod sa iyo. My spiritual life will be corrupted when I step in this, Lord. I know, Lord, alam ko, Lord, hindi pa ako ready. Tulungan mo ako na maging ready ako, Panginoon. Proverbs chapter 3, verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your path straight. In Mark chapter 8, verse 36, what good is it for someone to gain the whole world yet forfeit their soul? It serves as a reminder to prioritize our spiritual well-being over material gain, church, and to guard our souls from being compromised by worldly pursuits. Brad, dito to Saudi kasi trabaho kailangan talaga eh. Kailangan namin yung may kachat ako kanina na invite ko, overtime muna kami kuya kasi kailangan talaga eh. Sabi ko nawa sa pag-overtime nyo, Brad, kasama nyo si Lord. Dahil naalala ko noon, dyan din kami. In Jesus' name. Uwi kami, hating gabi, papasok kami, alas 4 madaling araw. Kasi kailangan eh. But when Jesus took notice, sa harap ninyo, Lord, ayoko na ng overtime. Lord, ayoko magtrabaho ng 8 oras. Gusto ko ang trabaho one time lang. Then I can prioritize what you want in my life. Indeed, the Lord is faithful. Saka kayo makakita ang papasok ng alas 8 uwi ng tanghali. Ay, cheating yan, kuya. Cheating yan. But by the glory of the Lord, mga kapatid,
when ang trabaho na sa paanan po natin, we have given authority by the Lord na apakan natin ang mayroon sa mundong ito, you will witness how good God is. Hindi mo kailangang imanipula, kapatid, but yet the Lord will give you authority to manage well. And that's life. Gusto ng Diyos na maranasan natin lahat yan. Kaya nga ang Kristiyano ay masayang tunay. Pag pinag-usapan ng fellowship, sama kami, Brad! Hallelujah! Ang pag-usapan, saka naman, mayroon pa akong gagawin eh. Sabi ko, Lord, layo talaga namin, no? Hindi nyo ba alam na through fellowship, doon po mas lalalim po ang ating relasyon o ng una sa bawat isa, pangalawa, higit sa lahat, sa ating Panginoon. Dahil the moment na mag-isa po, kapatid, doon po tayo vulnerable. Kaya hanapin po natin. Amen? And don't get me wrong, do not hurt what I'm not saying. Trabaho, bigay ni Lord yan. Pero wag nawa yan ang magdikta sa buhay. Dahil sinabi po ng ating Panginoong Hesus, heaven and earth will pass away, but my words will remain. And that words, the very word that we have tonight, yung word na yan, dapat yan ang nandito. Dahil lahat ng mga worldly na material gain na pinag-ipunan and invest, maganda lang yan sa una. Pero I'm telling you, it will not save your soul. Kaya bantayan po natin, mga kapatid. Do not compromise your relationship with the Lord. In Deuteronomy chapter 11, verse 8 and 12, ito po yung application ng mga kapatid. Take these words of mine, hindi po sa akin, sa ating Panginoon, to heart and keep them in mind. Write them down, tie them around your wrist, and wear them as headbands as a reminder. So, i-prioritize po natin. Pag pinapriority po natin si Lord, ito po, teach them to your children and talk about them when you're at home or away. Kahit malayo ka, wala kang ibang pag-uusapan. When I asked the Lord, ito na pala yung isa sa naging encounter namin ng mga warriors. Kahit malayo na pag-uusapan namin ang ginagawa ng Lord sa school nila. Sabi niya dyan, when you lie down or get up, write them on the door frames of your houses and on your gates. Then you and your children will live for a long time in this land that the Lord swore to give to your ancestor as long as there's sky above the earth. Sa kanila po yan? Sa atin po yan, mga kapatid. Kasama po tayo dyan. Habang mayroon pang nakikita tayo dyan sa kalangitan. That's the promise of the Lord. Faithfully obey all these commands I'm giving you. Love the Lord your God. Follow all His directions. And be loyal to Him. Loyal ka ba, kapatid? Kanino ka loyal? Pag-usapan natin ang loyalty. Hindi mo ako pwedeng husgahan, Brad. But I'm telling you, church, matalino po ang banal na Espiritu. The moment na ibigay natin sa Kanya ang buhay na to, and you will not just acknowledge Him, you will give Him everything sa buhay natin, you will encounter what really God is sa buhay. I'm telling you, mga kapatid, hindi ka mapapagod. Hindi ka mabuboring. Ngingiti ka at ngingiti kahit walang ngingiti sa'yo. Hallelujah. Bakit? Anak ka ni Lord. Palapakan natin. Anak ka ni Lord. Hallelujah. And this is, bago po tayo magtapos, mga kapatid, amen? Meron pa po tayong 15 minutes. Ito po yung testimony namin or testimony ng inyong lingkod. A short testimony. In my own life, at age of 42, I have seen the truth. I
I have witnessed individuals who are financially prosperous but spiritually bankrupt. Paano naman yung walang pera, kuya? Tapos ang spiritual bankrupt pa. Papayag ba kayong ganon? Hallelujah! When you come to honor and encounter God, financially prosperous, but spiritually bankrupt, and their emptiness is an absolute reminder that true fulfillment cannot be found in worldly achievements alone. At living testimony po yan, mga kapatid, sa pinanggalingan po naming lugar sa Negros. There are many families that they are millionaire, but they die without nothing. Ang naiwanan lang ari-arian, pinag-agawan, pinagpapatayan. That is not the blessing. When I see life without Jesus, without Him, sa pamilya, sa personal, sa pagtatrabaho, sa paglalakad, sa pagsasakay, saan ka pupunta, kapatid? I'm telling you, there is no life at all. But if you have Jesus, kahit na sapat-sapat ang meron ka ngayon sa kamay, you will say, Lord, praise God. Hindi mo ako pinagkukulang, Panginoon. And Lord, praise God, dahil dinamitan mo ako. Amen? You will not just acknowledge Him, but you will honor Him all the way. Every second in life. Sino pong ayaw? Ang pagpapala po, mga kapatid, that's the work of the Lord. In Jesus' name, nawa makita po natin ito. I seen this in life. There are many individuals claiming that they are Christians, but they are denying the power of Christ nowadays. And they are just, yun yung pinakatiman natin. Naghahanap na lang sila ng mga ngaral sa kanila na maganda. Talagang fit doon sa lifestyle. Ang galing ni Brad. And it end. What? Kaya, ang gusto ng Diyos habang may araw pa ngayon, mga kapatid. Hebrews chapter 6. Makita niyo Hebrews chapter 6 na nakalagay doon. Live the elementary teaching. Living is not abandon, but live, grow. Grow in spirituality. And you will encounter how good life is with Jesus. It is not just by words. Hindi ko po alam kung anong pinupulsin niyo, mga kapatid, but this is what I'm sharing to you because this is the life I encountered with Him. From 20 years ago. 18 years ago. Mabuti po ang ating Panginoon. But to Jesus Christ alone, mga kapatid. Palapakan po natin ang Panginoon. Amen. Tayo po tumayo. Hallelujah. Worldly achievement, church, will leave you hanging in this life. But if you have Jesus, the truth, the Scripture Himself, you know what is self-denial? Saan ka ngayon nakatayo ngayon, kapatid? Hindi po kita tinitira, kapatid. Kung saan ka ngayon nakatayo, diyan ka mag-umpisa sa harapan ng Diyos. Tanungin mo ang iyong sarili, Lord, ang lifestyle ko ba fit in ba to sa kingdom mo, Panginoon? Ikaw ba ang priority sa buhay kong ito? Ikaw ba ang nauna higit sa lahat? O naging pangalawa ka lang, Panginoon? Let's examine ourselves, church. 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Examine yourselves if you are really in faith. Kaysa mag-criticize ka ng ibang tao, examine yourselves, church. Do I really in faith, Lord? Do I really walking in your will? Do I really prioritizing you in my life? Kaya ko bang isuko meron ako ngayon mga worldly desires? Mga material na hindi naman nakakatulong, na naging pride lang sa buhay. Ask yourself, church. Stand your ground. When the day calls today, do not harden your heart.
Honor God with your life. Binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon. I'm not dictating you what to do in your life to the church, but I'm telling you this is the will of God. Seek Him. Seek Him above all else. His kingdom and righteousness. Nandito ka na, kapatid. Tanggalin mo yung nilagay mong bakod dyan sa buhay mo, sa puso mo. Kaya hindi ka lumalago. Kaya hindi ka nagkakaroon ng spiritual na buhay. Punong-puno ng emotion, punong-puno ng pride, just because you are not allowing the Holy Spirit to penetrate and work within you. Do not just count this na nandito ka sa gawain. Count that Jesus is with you, that He is with you, He is helping with you, He's providing with you, He's bringing you life. Kapatid, give your life to honor God. Priority or prioritize mo, kapatid, ang pagkatawag ng Diyos sa iyo. Hindi ko alam kung ano laman ang inyong mga puso ngayon. Alam ng Diyos yan. Our actions will speak louder if we are really governed by the Holy Spirit of God. This past previous weeks, I prayed to the Lord. I beg to the Holy Spirit, Lord, help us na kaya namin ipagkatiwala mga kamay namin sa iyo. Na kaya namin ibigay ang dalampaan namin sa iyo, Panginoon. Na kaya namin ibigay ng pagbuo ang aming mga puso. Walang madaling, church. But when you honor God, when you trust Him, you will see life. Hindi mo mag-aksalahan yung mga bagay na alam mo na hindi nakakatulong. Bagos, magkaroon ka ng deliverance. And that is life Jesus wants for us all. Pinakita ng Diyos kung ano meron tayo. I keep asking to the Lord, ready na po ba kami, Panginoon? Saan ba nakaangkla ang priority mo ngayon, kapatid? When you heard the Word of God, when you heard Him rebuking to you, reproving to you, giving you a teaching, receive it by faith. Receive it. And be loyal on it. At lantad sa harapan ng ating Diyos ang bawat mayroon tayong ginagawa, mga kapatid. Na I'm begging you, give that battle to the Lord. Ipagkatiwala ninyo sa Panginoon ang meron kayong ano. And receive a life. Yung buhay na mapayapa, buhay na masaya, buhay na masaya-siya dahil kasama mo ang Panginoon. Desire to serve God, desire to honor God, desire to build up the church.
church. Ang titulo po, mga kapatid, ito lang yan sa mundo. Ang pinakamagandang title natin sa harapan ng Diyos, pag humarap tayo sa Kanya at ibitawan niya, well done, my good and faithful servant. Nawa doon tayo nakapokus. The moment we are delivered by the Lord, the moment na pagkatiwala natin sa Panginoon na meron tayo ngayon, meron ka ngayon, I'm telling you, kapatid, there is deliverance when you trust the Holy Living God. Hanapin mo pagsumikapan. Seek ye first the kingdom of God and all His righteousness. Dahil ang lahat idaragdag lamang ng ating Panginoon. Hallelujah. Yeshua, Adonai, Elyon, empower this church, that this church will honor you. El Shaddai, hallelujah. Father God Almighty, the King of Kings, the Lord of Lords, our great Rabbi, right now, Lord, right here, let your Holy Spirit will burn the pride of the church. Let the fire you promised, let the power of your Holy Spirit will burn and dissolve all boundaries. Mga bagay na hindi nakakalugod sa iyong Panginoon, burn it all at ibigay mo sa amin, O Diyos, ang totoong value ng buhay. Na right after tonight, ang aming mga buhay ay bago na sa harapan mo, Panginoon. Tulungan mo kami na sa lahat ng pagkakataon, we will honor you. Yeshua, the great and mighty God we have, manifest sa bawat buhay ng iyong araw. Hallelujah, Lord. Allow your Holy Spirit to burn all covetousness sa bawat puso namin, Panginoon. Allow the fire that you promised, that all our insecurities, lahat ng mga sitwasyon, Lord, papalitan mo ito, Panginoon, at babaguhin mo ang basic ng aming mga buhay. May pagkakataon ka ba, kapatid? Lahat tayo binigyan ng pagkakataon ng Panginoon. Saan ka nabuhay, doon ka tumayo? At subukan mo na pagkatiwalaan ang Panginoong Jesus. He is a giver of life. Let the message that the Lord given you today be your banner in this life. Ano man ang magaganap sa araw ng bukas, may katiyakan tayo, mga kapatid. At ang katiyakan na yan, yan ang pangako ng ating Panginoon. Raise your hands, raise your life. Give to God. Your life. You will not walk empty-handed in this life. Yes, may sitwasyon, but the King of Kings and the Lord of Lords will always there to provide. The
Deklarahan mo ang sitwasyon mo na may magagawa ang iyong pananampalataya at ipagkatiwala mo sa Panginoon. Right now, allow the Holy Spirit and do not dwell on the past. Yung mga nangyari kahapon sa mga lumipas na mga linggo, buwan, taon, do not dwell on that. See right now, kayang gumawa ng Panginoon ng river kahit sa wilderness ng sitwasyon mo, kapatid. And that's the promise of the Lord. He is a worker miracle God we have. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Raise your hands. Give your life. Ano man meron ka ngayon, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Yung talento mo, yung pinansyal mo, yung mayroon ka sa buhay, ibigay mo sa Panginoon. And I pray na right after tonight, your life will be alive, that more of love, more of hope, hallelujah, more favor, in the name of Jesus, hallelujah. Choose the best part of your life, church. Choose a life that the Lord is with you, because the Bible speaks to those who trust in Him, to those who trust the Lord Himself, to those who receive Jesus. You will not put to shame. Hindi ka mapapahiya, kapatid. Bagkus, mananagumpay ka sa lahat ng iyong gagawin. Pangako po yan ang ating Panginoon. Right now, decide whom you prioritize in your life. Allow the very word of God to help each one of us to grow in the favor of the Lord. Hallelujah, Lord. Allow this congregation to encounter you. As I battle in prayer, Lord, mayroon kang gagawin sa bawat kabahagi ng pamilyang ito, sa mga bisita, sa lahat ng nakakilala sa iyo, Panginoon. Habang magkasama kami, habang ginagamit mo ang aming mga talento, Panginoon, Lord, purify our hearts, O God, and give us a heart of servant. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa mga huling araw na to, hindi namin madagdagan at mabawasan ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Because help us, Lord, to preach and to share the testimony sa ginawa mo sa aming mga buhay. Basbasan mo, Panginoon, ang kongregasyon na to with fire, Lord. Allow your glory to be received by your church, O God. In the name of the Father, in the name of the Son, and the Holy Spirit. Right now, mga kapatid, do not harden your heart. Instead, lahat ng battle ka ngayon ibigay mo sa Panginoon. Give that to the Lord. Give everything to Him. Yes and amen to the Lord. Diyos na meron kami, Lord God. Okay, Lord, thank you sa mga salita mo, Lord, na aming narinig ngayon kami, Panginoon. Thank you, Lord God, for once again, you reminded us, Lord, that we have to prioritize you, Jesus.
kailangan namin, O God, na maraming salamat dahil pinaalala mo muli sa amin, Panginoon, na kailangan, O God, na Ikaw, Lord God, ang aming unahin, Panginoon, sa aming mga buhay. Instead, O God, na anuman meron kaming mga hinaharap sa buhay namin, personally, Panginoon, family, Panginoon Diyos, trabaho man, O God. But Lord, thank you for once again reminding us, Lord God, na Ikaw, O God, sa lahat ng mga bagay na to, we need, Lord God, na Ikaw ang unahin namin, Panginoon, upang, O God, kami ay lumago sa aming pananampalataya, Panginoon. Spiritually, O God, maraming salamat po, Panginoon, sa ginamit mo ngayong gabi na anak mo, Lord God, na nag-deliver, Lord God, ng mga salita, Panginoon. And Lord, I pray, Lord God, that the Holy Spirit, na ang minsan aming narinig, O God, ang magpaliwanag mo sa amin, Panginoon. Magpaunawa sa amin, O God, kung ano yung marinig namin mga salita mo, Lord God. Sa iyong anak, Panginoon, maraming salamat. And allow the Holy Spirit, Lord God, hallelujah, to bless us more spiritually sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat, O God. I pray, Lord Jesus, to find more, O Lord God, the fire of love in this church, to find more, Lord God, the fire of unity in this church, to find more, Lord God, the fire of humility in this church, Lord God. And we pray, Lord Jesus, to find more, the fire of compassion in this church, Panginoon. And we pray, Lord God, the fire of the revival in this church, Lord God. Ang pagkakaisa ko namin, Panginoon, sa church na to. And Lord, we pray, Lord Jesus, to this us, to examine ourselves, Panginoon, sa harapan mo, Panginoon. And Lord, anuman aming mga kakulangan, Panginoon Diyos, allow the Holy Spirit, Lord God, to teach us, Lord God, to grow. Allow the Holy Spirit, Lord God, to teach more. Lord God, na kami, O God, ay makapamuhay na may kabanalan sa iyong harapan, Panginoon. Lord, maraming salamat po, God, sa mga kapatid ko na aking nakasama, Lord, ngayong gabi, Panginoon, sa lahat ng mga bisita, Panginoong Diyos. Maraming salamat sa kayong mga buhay, and we pray, Lord Jesus, that the Holy Spirit, O God, ang siyang mag-remind sa amin at mga bisita, Lord God, ang buhay ni Brother Brian, Panginoon. Hallelujah. We pray, Lord Jesus, ang kanyang buhay, Panginoon, to bless him spiritually, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Lord God. Hallelujah, sa buhay ng Panginoon, Panginoon. Sa ginamit mo, Lord, ngayong gabi, Panginoon, Lord God. And Lord, I pray, Lord Jesus, to bless him more spiritually, Panginoon. During this church, Lord God, na sa kalooban mo, Panginoon Diyos. Magagawa ng buhay sa Lord God, hallelujah, na dinalamin ko yung Panginoon. Sa katuwang ng buhay sa Panginoon in this church, Lord God, I pray these 2 months, Lord, na magagawa mo in this church, Lord God, to bless them more, Lord God, spiritually, Panginoon. Give them more the wisdom and the anointing of the Holy Spirit, Lord God, to lead this church. Ngayon lamang, Lord, sa kalooban mo, Panginoon. Lord, maraming salamat po, God, sa gabing ito. Dirigyan mo kami, dalasan kami at kayo, Panginoon, na magpupulot ng pasalamat. Lord, hear our prayers, Lord God, so that our God will be glorified in your name, Jesus. Lord, thank you sa gabing ito. Thank you sa mensahe mo, Lord. Thank you sa bawat buhay namin, O God. Lord, wala kayo ibang masabi, kundi pasalamatan ka. Nakilahin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, maniwag ka namin magsalusaluhan sa physically praying, Panginoon, na hinanda mo para sa amin, O God, pagkatapos na gawain mo ito, Panginoong Diyos. We pray, Lord Jesus, paspasan mo po ito, Panginoong Diyos. Hallelujah, at ang mga interest lamang makuha namin. At ang bibigay, O God, ng kagalingan, Panginoong Diyos. Ang man sakit karamdaman na mayroon kami, ang ipinakalakasan, physically, Panginoong Diyos. Kumagay man, O God, ay makamit namin ang katawan namin ito pagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, extend mo ito sa aming mga mahal sa buhay, O God, lalo na, O God, sa mga needy, individual at pamilya, especially, O God, sa bansang Pilipinas, Panginoon, na ngayon ay dumadaan sila, Lord God, ng bagyo, Panginoon, sa mga hindi kumakain, O God, sa dumadaan sa pabaha doon, Panginoon. We pray, Lord Jesus, to extend this blessings of the Lord. Alam mo namin, Lord, na hindi
Have mercy, O Lord God, sa bawat Pilipino, Lord God, saan man puno naroon, at maging ang bansa nito, Panginoon Diyos. We pray, Lord Jesus, to bless this country, Lord God, na kung saan dito nagtrabaho, kumukuha, Panginoon Diyos, ng pang-araw namin survival, Lord God, sa uboy ng pang-araw-araw, Panginoon. Lord, we pray, Lord Jesus, maging sa mga company, Panginoon, to bless them all, sa bawat company na meron kami, Lord, nagtrabuhan, Panginoon Diyos, i-bless mo ang bawat company namin, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat, Lord, kadakilahin ka, Lord. Lord God, binabalik namin sa iyo ang pinakamatas pa. Puri pasalamat sa pangalan ng